Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibig ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging Pag-usapan natin ang channel Usap Tayo Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Mag-usap Tayo. Ako po ay isa rin follower niya. Follower, artista. At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan, kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre dito rin sa Pilipinas para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami kayong matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Bella Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa, huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit lang Mag-usap Tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Ako si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat, ingat. I'll see you soon. Bye. Pero working hard ang lola. Ingat, ingat. I'll see you soon. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas-pada
Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Pagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang papiimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Yahoo! いつだよっていうか、ドラミンキがいない？ああ、そういうことが。今日はイーゼが最初だね。でもイーゼが今日最初でしょ。でもやることが決まってないな。そうだ、マックサプタイヨに売ってる商品を紹介しよう。イエーイ。イエーイ。じゃあまず紹介するのはこれ。これはラギスタンブーハイです。これは中にオイルとヘビの抜け殻が入っていて、痛いところや頭部やあらかに効きます。合ってる？に効きます。で値段は7だと
3500円。安くないですか？だって1年に1回しか作れないのに3500円なんですよ。安くないですか？で今26個ぐらい売れました。イエイ。拍手を。みんなクラップかー。はい。であともう残り4個しかないので、これ合わせたら4個しかないので、皆さん早めに買ってください。で次はもうね、僕ウサタヨといえばこれでしょ。 Netflix です。これは最近パッケージも変わりましたよね。皆さん気づきました？気づいたね。よかった。気づきました？気づきました？パッケージ変わったの。気づきました？気づきましたか？はい。でん。これは塩にんにく風味。プレーンでしょ？プレーンです。これはプレーンの皮なしです。皮あるやつもあります。でこれはスパイシー塩にんにく風味のピーナッツです。これは皮ありと皮なしもあります。これは本当にいっぱい売ってるので、はい、皆さん欲しくなったらマクオサプターヨの B ページで買ってみてください。でこれの値段は1000円です。めっちゃ安くない？これもさ、こんないっぱい入ってんだよ。これね、買うよりあるよ。買うよりある袋の中にいっぱい入ってるんですよ、皆さん。安くない？これで1000円って。これさ、もうさ、ね、安くない？めっちゃ美味しいですよ、これ。はい。めっちゃ美味しいです。で、このね、スパイシーも子供も食べれる辛さでめっちゃ美味しいです。で、この商品がね、今マクサプターヨの B ページに売ってるんで、皆さん買ってねー。3500円 ?1000 円。3500円 ?1000 円。わお！どっちも安いぜー。です。はい。というか、ロラビッキー遅いな、今日。いつ来んだろう。ロラビッキーいつかな。ロラビッキー。はい。お、どこからか声が。ロラビッキー。メイクしてるまだ。メイク。ロラビッキー。じゃあ行くよ。あ、おいでおいでおいで。来てください。Hai. Wah! Ayan na nga. Kita! Ito na, ayan. Ang lapad ko tuloy tignan. Ano sinabi mo? Minasan ni nani kayo no? Ara. ロラビッキーの代わりにいっぱい言っといたよ。いっぱい言ったの？なんか私の悪口言わなかった？言ってないですよね。あ、本当？よかった。ないもんね、悪口。ないですよ。もう全部尊敬してます。嘘です。はい。尊敬してるね。尊敬嘘です。はい。あ、嘘だって。めっちゃ憧れてます。嘘です。はい。めっちゃ憧れてる。本当？めっちゃ、だってもう綺麗で嘘です。本当に綺麗でうちより本当に美人ではないんですけど。美人。綺麗です。そうだよね。そうね。痩せてるでしょ？あ、痩せてないです。めっちゃ痩せてます。このカメラで見るより現実であった方が痩せてます。嘘です。そうなの？はい。でも顔もすごい若いでしょ？顔もすっごい薄い。メイクだったね。はい。ちょっと待って、なんか小さい声が聞こえてるけど、どういう意味なの？なんかいいこと言ってるかな？何のことかわからない。なんだろうね。なんだろう。そうですか。じゃあちょっといいこと言ったね。いっぱい紹介してね。だって見て。Netflix でしょ？そうだね。Langis ng buhayも紹介したよ。あ、よかったね。じゃあ今度は私の紹介かな。待って。あ、待って、まだか。知ってた？何？クジャクのね、白を見ると、ラッキーが来るんだって。クジャクって？ano yung クジャク？ブドブドブドって鼻でかくなるやつ。イボン？知ってますか？クジャク。クジャクは何ですか？
本当は緑なんですけどね。動物園にいます。Oh, ay. いいもんね。見たの？違う、それを見るとラッキーってめっちゃ前テレビが言ってた。あ、見たいね。ラッキー来るから。そうすると EJ が見たらラッキーが来るってことね。そうでね、あとネズミも見たらラッキーなんだ。あ、ネズミは勘弁してよ。あと鶴も見たらラッキーだって。もうやだよ。鶴も。鶴はわからない。鶴町はわかる。Anyway, ありがとう EJ。本当素晴らしい。Clap, clap! Tsaka dati, siya na ang director, siya pa ang nag-script, siya lahat po yan. Wala akong tinulong script sa kanya, siya mismo ang gumawa niyan. Sabi niya, siya ang gagawa. Ang opening namin dapat ganito. Siya lahat talaga sabi niyan sa amin. Kung paano ang opening, paano ang camera, paano ang lahat. Basta't magtago lang daw ako, huwag ako magpakita. Pero, honto, arigato, subarashi. Subarashi! Sagurashi. Nandito Sagurashi. Dami. Oh, okay. Sa kanya daw ang ano. Anyway, magandang tanghali po. Alam ko, late na. It's been late for a day. Oh my gosh! Oh my gosh. O yan, English. OMG! OMG. Gusto mo i-greet yung mga kaibigan mo, nangka, tomodachi to ka, kasuko to ka, nangka, minasani, nangka aru? Matsuri kita koto. Ah,そういうことね。ファミリーに挨拶しないの？やっはー、ママ見てる？見てる？EJは元気。そうだね。じゃあロラが。やっはー、ルラビキ見てる？あ、見てるよ。ルラビキどこ？Batukan kita para magising ka. Ganda-ganda ng hair, oh. 暑いね。暑いか。暑くないですか？暑くない？涼しいよね。暑くないよね。ね、めっちゃ暑いんだけど、取り憑かれてんのかな、EJ。何かな。じゃあ行きますか。ローラ行きますね。ちょっと、皆さんに挨拶しないといけないから。じゃあ待って。はい。ちょっと。二人で、またパンパカパーンって言って、ヤッホー、EJで、ビクトリアです。そうなの？昔なんで、パンパカパーン、EJです。ビキです。違う。あ、これ EJ だからね。せーの、パンパカパーン、EJ です。ビキです。イエーイ。ナイス。Yung pala yun. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Andito ang ating little princess na si EJ na nag-opening. Ang ganda ng opening, di ba? Kasi it's Natsu-Yatsumi, kaya nandito siya ngayon. Anyway, nagpapasalamat po ako sa kumanta ng Mag-usap Tayo, Miss Ladin Roas, na-compose Mr. Benny Saturno, at ang ating mga super besi-besi, Direk Dante, Brillante Mendoza, at syempre ang ating super solid friend na si Rest in Peace, Miss Jacqueline Lose. At ang ating mga kaibigan din na si Miss Pinky Suarez Jr. as Estela Suarez, Beverly Carmen, and Miss Judy Ann Santos. Honto ni arigatou gozaimashita. At syempre, magsisimula ang susunod ng ating segment. Kung sasabihin natin ang salitang always lagi natin bago magsimula, ang susunod na segment was that nangiistorbo. Ito po ang inyong lugod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Okay, EJ, lipat na tayo sa susunod na segment. Next, Ima, Beto, buhay mo, hawak mo. Buhay mo, hawak mo. Buhay mo, buhay mo, hawak mo. Mga kasabihan sa buhay na magbibigay paalala sa pang-araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Mula kay Miss Vicky Osawa. Mainiti ng ulo ng taong hindi nakikita ang katotohanan ng pasensyosong tao. Ikaw ang maghahanap ng trabaho para dumating ang pera. This is the truth of life. Hindi pwedeng huwan tamad. Gambarimasyo people. Kapag nauna ang galit at inis, ang kasunod nito'y pananalita sa kapwa na masakit. Be positive para mas happy ang life. Hindi lang ang social media ang nagpapasikat at nagpapayaman sa atin. Ito ay walang iba kundi ang Panginoon na laging nakapatnubay sa atin.
Kapag may tanong ukol sa kung anumang mga bagay na nasagot mo ng mali pala, tao lang po, okay lang yun. Basta huwag mo nang ulitin. Nagtatrabaho tayo para matustusan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya pagbutihan mo para ito'y hindi mawala sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng kita mo at hindi ang kumpanyang pinapasukan mo. Kaya kung paisi-isi ka, alam mo na ang epekto nito. Walang gawa, walang kita. Work from home, online income. Dito nakikita kung ikaw ay totoong tao, naniniwala sa salitang cause and effect. Ito ang better life. Sikat na sa social media at mas sikat pa sa pananaw ng Panginoon. Pagsikat ng araw, dapat pahalagahan mo. Dahil may hangganan ito, baka di mo masilayan pag di mo pinansin. Ang biglaang yaman na galing sa kasamaan ay may dalang saya na panandalian. Ang yaman na pinagpaguran, pinagtiyagaan at lumaban sa katotohanan ay may dalang saya na pagmatagalan. Ang pagtulong sa material na bagay ay may hangganan, pero ang pagmamahal ay wala. Kaya kung tutulong ka, ay lagyan mo ng pagmamahal para mas matagal ka pang makatulong. Huwag kang maghangad ng kapalit sa tinulungan mo. Ang hangarin mo ay sana'y makatulong siya sa iba at hindi lang sa kaniyang sarili. Huwag mong masyadong seryosohin ang buhay, lalo na pag may problema. Dadaan yan ng maayos basta maayos din ang pananaw mo. Everything is just passing by. Be positive. Ipagpalit mo ang iyong sarili ng may katapatan upang makamit mo ang pagmamahal, paggalang at kaligayahan. Minsan may mga taong kailangang intindihin mo na lang kung bakit umaayaw. Kasi tao lang yan, mahina at marupok. Ipagdasal mo na lang sila na tumibay at hindi matakot sa pagsubok ng buhay para hindi palaayaw. Huwag mong sakupin at isipin kung bakit nawala at umayaw ang mga taong gusto mong tulungan. Dahil hindi naman ikaw siya. Pananaw niya yan. So, let it be. Kapag sinakop mo ng sobra ang pagtulong sa kapwa, that's not bad. Pero huwag, kasi baka maubusan ka ng life power at mas di ka makakatulong. Kung iniisip nila na mabait ka at matulungin, hindi sila mawawala sa oras na kailangan mo sila, ngunit hindi makakatulong. Hindi mo kailangang manglimos, basta totoo ka sa Panginoon, sa kapwa at sa sarili mo. Pagyamanin mo, pagkasyahin ang biyaya na natatanggap mo. Baka magkaroon ng limitasyon ito pag di ka marunong magpahalaga sa grasyang natatanggap mo. Ang buhay parang sugal. Bago mo ilatag ang huling baraha, pinag-iisipan mo muna. Pero kung alam mo nang talo ka na, okay lang. Better luck's next step of life. Basta huwag mong tutuhaning pumunta sa sugalan. Walang panalo dyan. Sabi ng marami, walang ibang magmamahal sa iyo kundi ang pamilya mo. At minsan, magbibigay din ng sama ng loob sa iyo. Pero, tawa lang. May kasabihan nga, blood is thicker than water. Kahit ano pa, prayer pa rin ang the best dyan. Hi, buhay mo, hawak mo. Zenbu mita? Nababaliw ata ako dito sa stage ko. Ang galing-galing nitong batang to. Sobrang galing. Anyway, yun yung buhay mo, hawak mo po. Chapter 4 po ang inilabas natin ngayon. Ngayon, EJ, papasok tayo sa mga balita news. Iriro no news to. Ima, hayron da kedo. Nang kahana si Aro, no?
ニュースですか？そう。なんかテレビで、なんか何が見える埼玉県何しか覚えてないけど、なんか車に火がついて、なんか家燃えてたかったです。あ、見たの？はい。別のニュースもある？ EJ。今のところ覚えてるのない？じゃあそれで入りましょうか。pasok na natin yung balita. Okay? Okay, introduce mo na. Nani? Nanto yun? Ano? News. Balita. Mga balita sa Japan. Nani? Ngayon papasok na tayo sa... Mate, nanto yun ba yun? Balita. Balita, loob at labas ng Japan. Ngayon po, punta tayo po sa... Mga balita sa loob at labas ng Japan. Let's go! Magandang umaga po. Ito po mag-usap tayo by Vicky Osawa. Sekatsu Hogo applicants for year 2023 umabot sa more than 250,000. Ayon sa news na ito, umabot sa 255,079 katao ang nag-apply sa ng Sekatsu Hogo dito sa Japan nationwide last year 2023, base sa data na inilabas ng Japan Ministry of Welfare. Ang data na ito ay tumaas ng 7.6 compare sa nagdaang year 2022. At ito ang pinakamataas na data na naitala nila sa ngayon at patuloy na tumataas ito for 6 consecutive years na sa ngayon. Ang nakaapekto daw sa pagdami ng applicant ay ang coronavirus pandemic at ang patuloy na pagbaba ng value ng yen sa ngayon. At yan po ang unang balita ng Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging makakasama, pagkat ang Diyos ay di natutulog. Ito po ang pangalawang balita na Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Guro sa Japan pinarusahan dahil sa pagtulak ng junior high boy sa pader na nagsasabing papatayin kita. Sa Gamihara, Kanagawa, isang guro sa junior high school na itinulak ang isang estudyante sa pader at nagbanta na papatayin siya ay sinampahan ng 3 buwan suspension ng Municipal Board of Education dito noong Marso 5. Inamin ng 31 anyos na guro ang kanyang mga aksyon at nagbitiw sa parehong araw. Ang punong guro ng Municipal High School sa Sagamihara ay pinagsabihan din sa insidente dahil sa kanilang responsibilidad sa pangangasiwa. Ayon sa Sagamihara Municipal Board of Education, nang magbigay ng patnubay sa isang mag-aaral sa isang koridor na paaralan sa panahon ng pahinga noong December 5 noong nakaraang taon, itinulak siya ng guro sa balikat at itinulak siya sa dingding. Binato rin niya ng pang-aabuso ang estudyante, kasama pagsasabing papatayin kita. Noong Nobyembre, noong nakaraang taon, binilisan din ng guro ang isang miyembro ng sport club sa mga aktibidad ng club. Hindi binunyag ng education board ang taong na estudyante o kung bakit siya pinapagalitan sa kadahilan ng baka mauwi ito sa pagkakilanlan sa kanya. At yan po ang huling balita na Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Show me stock for today. Ding Dong Dantes casket in rewind sold for 250,000. Naibenta sa halagang 250,000 ang kabaong na ginamit ng kapuso actor na si Ding Dong Dantes sa blockbuster movie na Rewind. Ang Rewind na pinagbidahan nila ng asawa yung si Mayan Rivera ay official entry sa 2023 Metro Manila Film Festival. Ang bumili ng kabaong ay ang rap artist, businessman at vlogger na si Boss Toyo. Mapapanood sa YouTube vlog ni Boss Toyo, February 16, 2024 ang pagsadya sa kanyang shop ng funeral homes owner na si Pasky Ilagan para ibenta ang ataol na hiniram daw ng produksyon ng Rewind para gamitin ni Ding Dong sa pelikula.
Pag-amin ni Bastoyo nang una natakot siya kunin at kabaon at idagdag ito sa kanyang koleksyon. Ngunit dahil kakaiba at ginamit ito mismo ni Ding Dong sa napalaki at successful na pelikula ay tatayaan daw niya ito. Matapos ang tawaran, nagdesisyon si Pasky Ilagad na ibigay ang kabaong kay Bastoyo sa halagang 250,000. Samantala sa ulat ng Philippine Entertainment Portal noong January 31, nasa 902 million na ang kinita ng Rewind. Ang Rewind na ngayon ang may hawak na record na highest grossing Filipino film. At yan po ang ating showbiz talk na mag-usap tayo kay Vicky Ozawa. Hi, Kuya. Hi! Yun naman daw, ang dami. Lahat ng, para ako nag-exercise ng katawan ko. Ja, Anyway. Ko? Ko? Ah, Korea da. これで猫。で、こ、違う、これ最初。こ、ピース、ピース、こ、こ。猫。で、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こっちも、こっちも、こ、こ、ドッグ、どこ、お、ano naman? Ko? こ、 Ko? こ、 Ko? ほっぺに、ほっぺに、ハハト。ト、こ、 Ano naman yan? こ、 Ko? こうして、硬いね。こう、で、こう、こ、オッケー、両方両方、つける、つける、ハート。ハート。これが人気なんですよ、今。人気あるの？はい。ここ、う、ここ、う、ぶりっ子。ぶりっ子？うん。何ぶりっ子？かわいいポーズ。かわいいポーズ。で、こう、 O, meron pa rin. Ko, こう、 ko, 小顔効果。 ko, ko, ko. 顔がちっちゃくなるよ。 Ah, chisa ko naroon daw ang face. 小顔効果。 Kogaw ko ka. ね。こう、 Ko, こ ko, う、イージェのポーズ。 EJ no boss ka. じゃあ、ルラビッキのポーズは何なの？ああ、じゃあ、イージェが決めてあげる。 Kibite, dyan. ドラビッキー。 Nega, nega. ああ、じゃあ、やだよね。可愛いのがいいよね。 そうだね。こう、こう。で、ビューティフルって意味。嘘で。こう、ルラビッキー。こう、こう、 Ko, こう。 ko, スマイリー。 smile. これでルラビッキーのポーズ。いくよ。やっはーん。ビクトリアですね。 Ang hirap naman niya. じゃあ EJ みたいにする？じゃあここがあるから何があるの？だから、はい、顔をはい、小さく見せるために、はい、こうね、こうね、うん、こう、うん、EJ はこうだからね、はい、だから一緒に、じゃあいくよ、せーの、ハローポー、ポーズ、ポーズして、ポーズ、ロラビッキのポーズ、こうでしょ。こう、はい、じゃあ間違った、ロラビッキこうでしょ、ポーズ。さあ、これがロラビッキのポーズね。もう一回。せーので、ハローポー、ako po si EJ. Ako po si mag-usap tayo, Vicky Ozawa. Yay! Ayan, tapos na laro natin. Okay, ba naman? Pasok na tayo sa ating Senden. Ah,
Good morning! Ito po ang ating special offer, sinangag ng mani at mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo. Diyan yung daan. とみんな見たコメーシャル宣伝ね。うんコメーシャル見たさっきの宣伝はね、見たかな。ねえピーナッツ買いたくなったでしょそう。買っちゃえ買っちまえ Oto na ka na ikatawa. Anyway, napanood niyo po ang aming commercial. Nandiyan po yung ating translation at syempre ang langis ng buhay. At ang ating iba pang mga services, ticketing, assistance online ng inyong visa, assistance online ng iba't ibang mga documents from Philippines or Japan. Pero with Philippine PSA, it's better kayo po kumuha dahil mas mura. Mas mura pong kayong kumuha. And then online, mga appointment, pwede rin po kayong kumuha on your own. Delivery po talaga yan. Kaya lang po with us, pasensya na. We're office, may makasamahan po tayo sa trabaho. And I would like to ask also the permission po mga nagpapaayos ng pensyon.
Nagpapasalamat po ako sa isang kababayan natin. Although nasabi ko sa kanya, it's better for you to apply. And it's so good na apply niya. Kaya lang meron pong mga pagkukulang na dapat sagutin. Sorry. And I was so thankful. One more time. One more time. No. Ano One yan? more time. Nani nga? Magkahanas. Mo ikahanaso. Yung pong mga nangyari tungkol sa pensyon na minsan, rush po yan. Kailangan talaga, pag sinabi sa iyo ng pensyon, ang cut-off niyan, ganito, kailangan tapusin. Pag hindi po na cut-off yan, yung supposed to be na ibibigay sa inyo ay pwedeng mawala. Kaya I was so thankful sa isang kababayan po natin na nagtiwala na indisikaso po namin and last minute, pinagbigyan po kami ng pension sa kanilang mga katanungan na nasagot po natin mismo, nakausap natin online at pinuntahan din po natin at tinuro rin sa atin kung anong mga dapat gawin pag ganyang case na pangyayari. Kasi ang pension po rito, medyo nagigpit sila in a way na gusto nila talaga pag sinabi nilang ganito at ang mga documents na kakailanganin ay ilalabas nyo po kagad. And make sure it's all clear. Dahil kung hindi po, pwede sila mag-survey sa inyo. Pwede kayong survey nila kung totoo ba talaga ang sinasabi. Kaya nga po, sa bawat sulat, yung mga nagpapaasikaso po sa atin ng pension, inilalagay po namin ang organization natin. Just want to make sure na all the documents naman po, yung mga from zero ka na nagpapatulong sa atin, na kayo po ang kumukuha ng mga documents nyo are real, are totoo. Kasi po, pag nalaman po yan na may problema po yan, pati po kami ay magkakaroon ng problema. Kaya yan po ang iwasan natin, mga kababayan ko na gusto man po naming tulungan. Minsan, pagtulong namin, yung pala hindi ba pwedeng gano'n. Kaya nagkaroon po kami ng bagong rules ngayon na bawat magpapatulong po sa amin ng mga documents from the Philippines, kami na po mismo ang kukuha sa PSA. Kami po ang kukuha sa PSA just to make sure that everything is okay. Kasi minsan, hindi nyo rin alam on your own na hindi pala yun ang totoo. Kasi minsan, pag nasa tayo, sige, ikaw na lang, nagpapasuyin lang tayo magpakuha kung kanino. Hindi nyo rin alam kung talagang yun na nga yun. But kung kayo mismo, or our company will be the one to get the document, especially the singleness, the Senomar. Kailangan pong malaman talaga na walang asawa sa Pilipinas. Dahil pag nalaman na may asawa po kayo sa Pilipinas, yung pong lahat ng mga binigay sa inyo ng pension office, baka madoble po or either kunin lahat. 100% kukunin po lahat. Ibabalik nyo. Siyempre, may mga gastusin tayo. Paano pa natin maibabalik yon? Kaya yun po ang aking pakiusap sa mga kababayan ko nagtitiwala sa inyong lingkod dito sa mag-usap tayo na make sure all documents are real. At nagpapasalamat po ako sa inyong pagtitiwala sa amin dahil nilalagay din po namin sa taya ang aming pangalan, ang kumpanya natin at ang pangalan ko po na Vicky Ozawa dito sa Japan. So make sure lang po magkaisa tayo, magtulungan tayo para mas matulungan pa po namin kayo. Wala po kaming magagawa kung halimbawa may something na nangyaring ganito, lahat po ay sasabihin namin. Like those people na nagpa-apply po sa amin ng pension, suddenly meron palang case na nangyari sa kanilang ganito, ganon, hindi po nakakuha ng pension. Supposed to be may makuha siya malaki pero lahat po yun ay na-cancel. Kaya mag-ingat lang po tayo mga kababayan ko na kumukuha ng pension. Pwede pong mabawi yan at pwedeng ihinto bigla ang inyong pension. Lalo na yung mga nasa Pilipinas. Hindi natin ma-monitor lahat po yung dumarating sa inyo. Kung nababawasan o nadadagdagan o whatever. Basta honesty is the best policy. Yan po ang aming masasabi. Good luck to all and let's all give love to God and pasasalamat sa mga taong tumulong sa atin. Yan po. Ngayon po, papasok na tayo. Yes? Hi. Pasok na po si EJ. EJ, Hanashi. Sige. はい。今から次に Yes, 出す順番ことはスカマお金に騙されちまった人にインタビューをしたので皆さん聞いてください。そう。Okay, お願いします。Ito na po yung ating one-on-one. Nahinto ako. Director ko nakalap sa akin.
Hello, ma'am. Yes, hello po. Ay, good afternoon po. Okay lang po yun. Sorry. Yes, ma'am. Ano po nangyari? Eto po, nakakita po kasi ako ng, loan, legal OFW loan. Oo. Yes po. So, nag-inquire po ako. Yes. Then ayun po, mayroon na nag-assist sa akin. Si Maya Amper. Opo. Tapos po hanggang sa pinag-fill up po niya ako. Lahat. Saan po ito sa online? Sa online. Lahat, opo. Oo, lahat, oo. Lahat ng information ko, kinuha nila sa binigay ko hanggang po sa pinag-alert na rin mga kababayan natin. Yun nga eh. Huwag po basta-basta talagang pumapato sa mga ganitong Sinabi na sa ako na na-scam ako. Hindi mo nasabi. Hindi po, kasi kasama ko siyang naglabas ng pera doon sa, account mo? Sa savings ko po. Kasi sinulog namin ng umaga. Kaya nag-update ako sa trabaho para lang ilabas mo. Step na ginawa nila sa inyo. Yes, ito po. Nag-fill up nila ako ng lahat ng information ko. Pinuha nila, account, lahat. Account. Tapos po sa itinong para po sa pag-apply ng loan. Nag-loan po ako ng 350,000. Opo. Wow. Yes. 350,000 na lapad. Hindi po, sa pera po natin. Then, pera natin, peso. Peso po. Pero po, pag ipinasok ko po sa account ko, magiging yan na ng 91 palapad. Okay. So, itong, bali po ma'am, ulitin ko. Ito po ay galing sa Pilipinas ang kausap nyo. Ipapasok nila yung pera sa Japan. Apo. Wow. Sige po. So, pag ako na yun, lahat talagang naka-arrange na po na kung magkano sa peso at magkano sa yen. Yung lahat magkano ang monthly ko sa yen. Apo. Ito po, nung po na makapag-fill up na ako, assistant nila. Apo. Na magko-confirm dapat mag-approve ng submission ko. Yung chat namin, na 4 po kami members. Apat kayo, nag-chat. Opo, 4 po kami nag-chat. Bali 5 na pati si mga pinaka-leader. Opo, pinaka-leader po. Ayun na, hanggang po sa binigyan po nila kami ng ginawa po niya, nagtatanong siya, sagot lang po kami ng sagot. Walang kaming ibang language na gagamitin. Puro English lang talaga. Yes po. Hanggang po sa okay. Hanggang sabihin na po nila na congratulations, na-approve yung ninyo, ganyan-ganyan. Kaya lang, bago ninyo makuha yung inyong loan, meron daw po silang, may daw pang kapanla na 2 options. Kung paano iyan nila sa amin ng pera. Siyempre, para assurance daw po na hindi mo kami makabayad, meron silang panghawakan. Okay. So, okay, yes. Option 1, ang inano po niya is kung walang ano po ba yun? Kung wala pong cash, pwede na po kaming magkuha ng collateral, kagaya ng mga land title, mga ganyan, yung kuha ng mga kuruma, yun po ang kinuha sa amin. And then second option nila is, kung wala kaming collateral na may bibigay, kailangan namin magkuha ng 10% doon sa hiniram namin, mag-deposit. Okay. So, 350,000, inano po lang mag-deposit kami ng 35,000. Oo, 35,000. Yes. Dahil po yun. So, yun po ang doon po nagsimula na. Isa na po nagulong mga kasamahan ko. Ako po ang kahuli-hulihan. Kasi nga po, hindi ko nakapaglabas ng pera savings dahil Sunday nun eh. Kaya Monday ko pa po. Nailabas. Ngayon po nung hinun ko pang pera sa anak ko. Then sinandaman po ng anak ko doon sa account nila na peso. And after noon, okay, binigyan na po nila ako, pinag-login ulit nila ako para makita ko na po yung kung pumasok na yung pera. Opo, yung bali, yung deposit po namin na 35,000, masasama din nilang i-deposit sa account ko. Okay, So, babalik lahat, yun ang po sa amin. Ngayon po, nung ito na nang ako na po ang kwan niya, lahat, ginagay nila ako, hanggang po sa, ayun nga, nung i-click ko na po ang withdrawal, ayan na, hindi na po gumagana. So may error, nagkaroon na po ng error ang aking bangko, yung account, ganito. So sabi ko, paano po ka ako yun, di bali walang pera. Sabi niya, no, kung gusto mo po, sabi niya, nagdito pa rin para yesis ka. Kung gusto mo po na para daw po
exist. Ano po, Kumana. gumawa daw po ng transaction, to make transaction po, na to notify na i-reopen nila yung aking account para makukuha yung pera. Kaya lang, ang kanila naman po na naman naging is, mag-deposit ako ng 15% dun sa niloan ko. What? Yes. So, mag-deposit po ako ng 15% dun sa niloan ko. So, pinag-deposit po nila ako ng 57,750. Oh my God, opo. Opo. Ngayon, hindi ko po alam kung saan ako kukuha. Nandiyan yung lahat ng mga kapatinawagan ko na talaga pong wala. Ngayon, kaya po nung sabi ko, inano ko lang sa Panginoon na pagising ko bukas na umaga, kayo, magano ko na yung ulo akong pumasok sa isip ko, yun ang susundin ko. So, pagising ko pa lang po, naano ko talaga na, hindi na dapat kong ibigay. Good. Mas malaki pa mawawala. Yun po naisip ko. So, ito ang talagang gusto niya. So, hindi ko na po kinuha yun. 57,000 na yun. Pero hanggang ngayon, kinukulit po nila ako. Oh my God. Hanggang ngayon po, text po ng text na, ready ka na bang i-deposit yung nandito kami, i-assist ka na po namin, ganyan-ganto. Oh, wow. Yes, yung 57,000 na hinihingi, sabi ko, kulang pa yung pera ko hawak. So, gumagawa lang po ba ako ng sabi niya, okay, sige, ganito. Ikaw ko sa team natin na nababaan, sabi ko sa akin. Okay, na-discount. Okay, so yes, bigyan daw discount. So, eto, sabi niya ganyan, sabi niya, maswerte ka, sabi niya ganyan, ma'am, dahil pinagbigyan yung request mo. Request natin. So, kaya nyo na po ba ang 40,750? Binawasan nila ng 17,000. So sabi ko, sandali lang po, sige, maghanap ako ng karagdagan. Lagi po, hanggang ngayon, tawag ng tawag. Wow. Yes. Tapos ngayon naman po, nung eto naman po, kaya ako nagtatanong doon sa MBI, sa natin? Sa MBI Cyber Police Center natin. Nag-search po ang anak ko kung saan pwedeng ilapit yung anak ko. Nangyari so, sa inyo. Na-search niya sa link niya sa website, ito na po lumabas yung MBI Cyber Police Center. Then, nag-ano po ako dito. Okay, hiningi po lahat yung mga evidence. Na pati yung transaction namin. So, binigay ko po sa kanya lahat. Okay na po. Ngayon, na po ako dito, ikinuha naman po niya ako sa saan po ba ito? Sa MBI, Internet Police IT Center naman po. Na kung sino nag-handle, kung sino yung mag-investigate kung saan napunta yung aking pera. Yes. Yes, okay naman po. Na-search po, ito po yung lumabas na nila, na-search nila overseas gambling money laundering platforms po na pumasok yung aking pera. Opo. Ngayon, sabi nila, kung gusto mong makuha, sabi niya, itong oras na yung alturin na ito, sabi niya, itong oras din na ito, sundin mo lang yung aming instruction. Wala kang gagawin kundi sa instruction namin para mabawi mo yung perang na i-deposit mo. Nakuha sa'yo. Ngayon, meron po sa silang pinagagawa. Since dahil sa may pinapaklik po sila, hindi naman nag-o-open, ilang beses kong ginawa. Parang alam niyo po ba yun, yung parang bigla na lang na itong case na to, drop na to, ginana na lang ako. Ganun na pong kagad ko. Sabi ko, please, isa pa pong chance. Sabi ko ganun. Kasi talaga pong ilang beses ko na pong kinlik. Ayaw. At saka po, sabi niya, i-refresh ko, ayaw pa rin ka ako. Wala na pong din sila sa akin, hindi na nag-reply. Then ngayon, bumalik po ako sa MBI Cyber Police Center. Nasabi ko, baka pwede po akong bigyan ng isang chance. Yes, eto naman po ang sabi ngayon ng ating MBI Cyber Police Center. So sabi niya kasi hindi ka po nakipag-fully cooperate sa kanila, sabing ganon. Kaya po, dinrap po nila yung kaso mo. Sabi ko, paano na po ba to? Okay, sabing ganyan. Sabing ganyan, aanuhan kita, sabing ganyan, try natin. Pero, sabi niya ganon po sa akin, you need to pay for technical resources of our National Bureau of Investigation Security Division. Para po, ulit ako. Pinagbabayad po ako ngayon ng 3,500. Okay. Okay, pwede. Pinagbabayad po nila ako ngayon. Ngayon, ito. Kung bakit yung binigay na sa aking account, binigay ko sa anak ko, ayaw pumasok po ang pera. How many times pong kinontragan ako, nagagalit na ako dahil sa gusto ko talaga ma-reopen ulit yung kaso ko eh. Kaso niyo, opo. Ay, ayaw po talaga pumasok ang pera. Kaya nag-decide ako na, sige, wag na anak.
ang nangihulog. Baka talagang ayaw. Hindi talaga para. Hindi po ba? So isipin na lang natin na natalo tayo. Talo ka na lang. Oo na. Nakatulong ka na lang. Nakatulong. Opo. Hindi na lang po kinuksan ako. Kasi sabi ko na anak ko, ikaw kasi mama, kinukontra na kita ng kaya lang tumataas ng boses mo, kaya... Tumahimik siya. Ayan, opo. Sabi ko, pasensya ka na. Kailan pala talaga, hindi lang nanay na laging pinapakinggan. Kailangan din pala pinapakinggan din ng mga anak. Angko ng anak. Opo. Hindi na lang nano ko sarili ko. Instinct ng anak ko. Nako. Nakakaiyak kasi... Ngayon po hindi na po nagchat-chat. Nagchat-chat pa rin po yung sa utang, nagchat pa rin po. Hindi natanong kung kailan ko maihulog yung para i-ready po nila yung i-request nilang bank account na paghuhulugan ko. Oo. Opo. Umpisa pa rin po kasi. Hindi ko po ba ma'am, si Ma'am Vicky po ito, no? Yes, opo. Apo, ma'am. Ma'am, hindi ko po kasi nakuha na yung mga binigay nilang bank account na paghulugan ng pera. Hindi ko po napag-anas doon sa mga nauna sa kanagulog na may pangalan ng tao. Yes, hindi po ba sabi ng anak ko, ma, di ba usually pagka nakatama naman yung sumal tayo sa ganito, ang pinadagdagan lang, ang pinagulugan natin pera is company name. Oo. Company name tapos may tao din. Opo. Pero ito po, talaga pong tao na paiba-iba po ang number. Oh yes, talagang na sila legit. Mga professional talaga, big time. Opo. Wow. Kaya ngayon ito, hanggang ngayon kinukulit po ako, kate-text lang kung kailan ko tayo di-deposit yung 40,750. Okay naman po kayo. Kaya niyo po i-control sarili niyo na hindi na makipag-communicate sa kanila. Opo, ma'am. Hindi na po, kasi tama na yun. Malaki na rin po naman ako alasakit. Sabi ko nga, 4 years kong hindi ginalaw ang savings ko sa ATM, di po ba? Oo. Ang kung po dito, 5 years po yung ko doon, hanggang next year pa yung ginastos mo. Opo. So, pinayagan lang ako maglabas ng pera ng hanggang 10 lapad. Buti na lang. Opo. Ang laking tulong. Opo, ma'am. Diyos ko. So ma'am, ayan po, maraming salamat po sa inyong pag-share. Pwede po kayo magsalita para sa mga kababayan natin na yung ganyang pangyayari. Pwede niyo po silang advisean. Opo, ma'am. Okay po. Sige po, thank you. Okay, thank you, ma'am. Pakiano niyo po, pwede po kayo magsalita na yun nga para maging aware sila. Ma'am, baka makuha yung boses ko, ma'am. Ay, hindi po. I-edit po namin ang boses niyo. Okay, sige po. Babaguhin po namin. Okay po. Yan po. Okay na po? Opo. Ready na po, ma'am? Yes, ready na po. Okay. Yes po. Magandang hapon po sa lahat. Hindi man po dito sa Japan, maging sa Pilipinas o saang lugar man po. Bibigyan ko lang po kayo ng konting advice na sana pag po kayo mapare sa akin na sandali ay naniniwala sa mga nakikita ko sa mga Facebook. Kaya ito ang nangyari sa akin, na-scam ako. So sana para hindi na mangyari sa inyo lahat, huwag na lang po tayong pumatol. Huwag nyo lang po akong parisan. Ayun lang po. Para malaman din ng mga ibang kababayan natin mga nangyayari at maging aware. Kung ano po yung damdamin nyo. Okay po. Okay po. Kaya ang pananawagan ko sa aking mga kababayan na kung ano man ang maging experience natin na yung kagaya ng sa akin ng na-scam, kung po pwede, i-share po natin sa mag-usap tayo by Miss Vicky Osawa para sa ganun din po maging awareness ang ating mga kababayan at na-share din po nila yung mga nangyari sa atin. Yes, thank you so much po. Totoo yan. Kaya relax na po kayo. Okay na po ko, ma'am. Hindi ko na po masyadong Oo, thank you. 3 days, 2 days? Sabi ko, sige po. Harapin ko naman yan sabi ko gano'n. Oo. At tinakanan po kayo? Yes po. Sabi sa akin, i-ano namin dyan sa Japan government at saka sa company mo, i-ano ng namin ng nga daw po ng S-Bank po kasi yung ginagamit ng Oo. Opo po. Yung daw po nun, yun daw po magkukuha sa akin dito na hahanapin ako. Ganyan. Sabi ko, sige po. Sabi ko, harapin ko naman yan Unang-una wala akong ginawa sa inyo. Kayo ang nakakuha sa akin. Wala akong nakuha sa inyo. Sabi ko, gano'n. Kasi nga daw po dahil sa pagiging stupid ko, nalock yung aking account. So, hindi na po mailabas yung pera yung ipinasok nilang 300,050. Wow. Sabi niya, kung ano, ibalik niya sabi niya, kung ano, bayaran mo rin yung 300,050
350,000, sabi gano'n sa akin. Sabi ko, ba't ko babayaran din pumasok sa account ko? Grabe po, grabe ang mga kuwan na yan. Kaya lahat po ngayon, dito sa ano ko lahat po, pinag-ano ko po lahat ng mga papasok sa akin na inaano ko mag-loan. Ay naku, pinagbablock ko po talaga. Ayoko na. Totoo yan. Kasi once na naipasok ka na, nakikita na yung data mo, yun ang pagkakaalam ko dyan. So, papasok sa'yo, magpapapansin ng mga ganong negosyo. Ay, yes ma'am. Kasi lahat yung passport ko, tsaka Xerox copy ng passport, at tsaka alien card, kinuha ko sa kanila eh. Pati yung bank account ko. Panginoon ko Diyos. Ang tindi talagang tinatarget tayo mga nasa abroad kasi, no? Oo nga po. At ito naman yung iba naman nating kababayan na nakikipagsagubatan din. Kunwari na naglulong din sila, tapos hindi naman pala. Para lang maano, para opo. Props lang. Opo. Yung masali din. Naku ma'am, talagang laking tulong po. Thank you so much po. Napapagod na ako po sa iyo. Galing-galing mo. Anyway, yan po ang ating isang pangyayari sa ating kababayan na willing talaga siyang i-share talaga po niya. Actually, dapat mapalitan natin yung boses niya, pero I don't think hindi na naman namin na ilagay yung kung sino man siya, mga personal niya po, hindi naman na brought out dyan. Mga ilang buwan na po yung niya, na-interview natin siya at nailabas ulit natin ngayon. But the thing is, meron na naman po kasing nagre-react, kumbaga nagigising na naman yung mga scammer. Ang mga scammer ng mga utang, scammer ng mga phone, andyan pa rin sila, hindi nawawala, kaya mag-ingat-ingat po tayo. Ngayon, hindi na natin pahabain dahil sasabihin na ni Miss EJ, ni EJ Princess, ang susunod nating segment. Hi, Sugino segment, wa? Nandake? EJ, no? Dahil to, hinaan ko daw boses ko. EJ na dahil to. Ato chismis to. Ato Rexy to. Pilipino Waritsu. Hi! 次は EJ のことと Guys, gusto niya? Chismis tayo? Hai, chismis to. Rexy. 歴史 Filipino 法律 とフィリピンの法律をお見せします。待って、いいじゃん、言いたいことあるわ。どうぞ。みんなフィリピン行くときに気をつけないといけないことを教えるわ。何？はい、フィリピンってね、よく道路に猫とか犬がいるじゃん。そうそう。絶対に触んないで。もうね、触ったらもうカプッてきちゃうから。触っちゃダメです。そう。で、犬がいるところ、犬が近くにいんじゃん。その時走っては絶対走った方がいいです。なぜかというと追いかけてくるから。犬はね。野良犬だし、もう道路とかにもへっちゃらにいるからこうやって。そうか。そうだね。So, ibig niya po sabihin, kung makakita raw kayo ng aso sa kalsada, huwag kayong tatakbo dahil habulin kayo ng aso. Ngayon, yung mga pusa naman, mag-ingat kayo. Huwag basta hawakan. Pero I remember, EJ, si Pipay, nagpunta siya sa Philippines. She went to the Philippines and she gave food. あげてたでしょ。Yes. そう、やりたいよ。やりたいのにやったらママに怒られるし。Gusto mo rin gawin yon, gusto mo rin tumulong, no? Magbigay sa mga animals ng pagkain. Ne? Ngayon, pasok na tayo sa chismis tungkol sa mga arti-artista. Ikaw na mag-shokay. Nani? Sugino segment. Wa? もう言ったよ。Okay. Diya, iwanak. Chismis at... kita mo, sabi mo. Chismis nga ng Gaynojin. Chismis sa mga artista. Chismis sa kuya-yang artista. Let's go! Magandang umaga po. It's August. Nako, Augusto na. Next month, September na. Malapit na naman ang Pasko. But anyway, andito na po tayo sa ating Listen and Learn. Pasok po tayo sa unang alamat ng bigas. Noong araw, ang bigas ay hindi kilala dito sa ating bayan. Ang kinakain ng ating mga ninuno
ay mga bungang kahoy, gulay, isda, ibon at mga mailap na hayop na kanilang nahuhuli sa kagubatan. Hindi sila marunong magbungkal ng lupa. Hindi rin sila marunong mag-alaga ng hayop. Kapag sa isang araw, kapag sa isang pook na tinitigilan nila, ay wala na silang makuhang isda, gulay, bungang kahoy at mga hayop, ay lumilipat sila sa ibang pook. Maligaya sila sa ganoong pamumuhay, samantalang ang mga lalaki ay nangangahoy o kaya'y namamana ng ibon. Anuman ang pagkaing makuha ay pinaghahatian ng lahat. Isang pulutong na mga ngaso ang nakarating. Isang pulutong na mga ngaso ang nakarating sa kabundukan ng Cordillera dahil sa paggabol sa isang baboy damo. Dahil sa matinding pagod, sila ay nagpahinga sa lilim ng isang malaking puno. Mataas na noon ang araw. Nakaramdam na sila ng kaunting pagkagutom. Isang lalaki at babae ang may anyong di pangkaraniwan ang kanilang Isang lalaki at babae ang may anyong di pangkaraniwan ang natanawan nilang papalapit sa kanila. Kinabahan ang mga ngaso. Iyon ay ang mga bathalang naninirahan sa bundok na iyon. At dali-dali silang nagtindig at nagbigay galang sa bagong dating. Natuwa ang mga bathala sa kanilang pagiging mapitagan. Kinamusta sila at tuloy inanyayahan sa piging ng mga bathala. Hindi tumanggi ang mga ngaso at sumunod sila sa mga bathala. Naghanda ng pagkain ang mga alagad ng bathala at sila ay nagsitulog. Isang bathala ang lumapit sa kanila. Kumuha ito ng kaputol na kawayan at tinuhog ang piraso ng mga katay na hayop. Iniligay ito sa ibabaw ng baga. May mga bigas sa kawa sa apoy na utusan ng mga bathala. Ang laman ng kawa ay mapuputing butil at pinagtumpok-tumpok sa mga dahon ng saging sa habag kainan. Sa bawat tumpok ay naglagay ng inihaw na laman ng hayop. Mga gulay at bungang kahoy, naglagay rin sila ng giyas ng kawayang. Naglagay din sila ng giyas ng kawayang. May lamang malinaw na tubig. Iyon ay alak ng bathala. Nag-atubili ang mga ngaso at sinabing, hindi sila kumakain ng uod. Natawa ang mga bathala. Isang mapuputing butil na inyong nakikita ay hindi uod, kundi kanin o nilutong bigas. Bunga iyon ng halamang damong inalagaan dito. Tinikman nila ang kanin at sila ay nasiyahan. At ang nanghihinan nilang katawan ay biglang lumakas. Pagkatapos ng piging sila ay nagpasalamat at nagpaalam. Nang sila ay papaalis na, ay binigyan sila ng tig-isang sakong palay. Wow! Itinuro ng bathala ang paraan na dapat gawin para
paraan na dapat gawin para ito ay maging bigas at tuloy maisaing. Itinuro din ang pagtatanim. Sumunod naman ang mga tao. Kaya mula noon, sumunod ang mga tao. Kaya mula noon ang bigas ay nakilala na ng ating mga ninuno. Natuto silang magbungkal ng lupa, mag-alaga ng hayop, at magtayo ng mga tahanang palagian. Ibig sabihin ng tirahan. Yan po ang alamat ng bigas. Ito po ang ating pangalawa sa Listen and Learn. Philippine Law, Republic Act 8972, the Solo Parents Welfare Act of the Philippines. Ang RA 8972 ay naglalayong isulong ang kapakanan ng mga solong magulang at kanilang mga anak. Idineklara ng batas ang mga benepisyo para sa mga sambahayan na nag-iisang magulang sa Pilipinas na kinabibilangan ng panlipunang pag-unlad. Nangunguna sa gawaing ito ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, na sinusuportan ng non-government organization. Ang mga partikular na probisyon para sa mga solong magulang upang lumikha ng komprehensibong proteksyon para sa bawat isa. Ang mga individual na nakakatugon sa mga kinakailangan ay maaring makinabang mula sa mga hakbang na ito na makakatulong sa kanila sa kanilang pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay sa pagiging magulang. Itinuturing ng RA 8972 ang mga individual na ito bilang solong magulang at binibigyan sila ng parehong mga karapatan sa ilalim ng Solo Parents Welfare Act. Ang mga pangyayaring kinikilala ng pamahalaan ng Pilipinas ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Kamatayan ng isang asawa, nakulong na asawa, physical o mental na asawa na may karamdaman, de facto separation, nullified marriage. Ang RA 8972 ay nagbibigay sa mga solong magulang ng mga kinakailangang mapagkukunan at suporta upang palakihin ang kanilang mga anak sa kabila ng kanilang natatanging mga kalagayan. Ang mga benepisyong ito ay may iba't ibang anyo, tulad ng mga programa sa pagpapaunlad ng lipunan at ekonomiya ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at mga session ng pagpapayo. Yan po ang tungkol sa single parents. Pwede nyo pong alamin pa more about this matter sa DSWD. Maraming salamat po. Ito po ang ating for August. Listen and Learn. Maraming salamat po. あそこまで売れたら大したもん。ここはないんだよな。太いんだよ。遅いんだっけあれ。太いんだよ。今なっちゃった。これが本当にいいベストフレンドだな。もちょもちょもちょもちょ。もっともちょもちょ。あ、おいしいおいしい。拍手で。もじゃもじゃもこれじゃやってたよ。もじゃもじゃもじゃもじゃもじゃ。何を。うわ。痛くない。痛くない。なんかおかま。カレー臭地獄。うちは。カレー臭地獄。洗濯機ばさみないの？洗
最近やってないじゃん。いい女。うわー、綺麗。最高。なんあの顔。いやー、今日見たな、本当にそっくりなの。家族で歩いてたよ。それ戻ったってこと？その口ってさ、戻らなかったらどうする？そのまんま、このまんま。そうなってたら、こうなったら学校行ったらなんて言われる？これ？うん。お前唇どういたな。そうなんだ。あ、綺麗になったね。あ、綺麗になった。いいわ。ロロ、そういう顔が好きなんだよ。あ、いいね。あ、かわいいような、そうでないような。どっちでしょう。なんだって。もちもちもちもちもちもちもちもち。もうそれ絶対ウケる。絶対ウケる、それ。俺テレビマライアじゃなくて誰かの真似、ひげが生えてて。誰だあれ。もりもりもりもりする人。誰だっけあれ。そのさ、あるようでないようであるようなそのお花が可愛いな。いやもうロロと話してるとこんなことばっかりだもんな。本当に。Sorry, I don't know. シーのように。あ、今日は男の子じゃないの？女の子なの？じゃあ男の子。女の子だよ。男の子もやってみて。男の子。はい、今から男です。正面。わかんない。いや、男っぽい言葉使える。それは無理ない。無理？女しかできないの？じゃあ宝塚できないよ。宝塚知らないの？男の人じゃの真似を女の人がして。宝塚はやらなくていい。やらなくていいの？やらない。絶対に。それだから無理だもんだって。無理っていうかやりたくない。あれはね。あ、それ。みんな water なの？ジュースなの？いや、みんな泣く。オペレーション？これしないかな？しない？あ、嘘泣きもできるんだ。指は長いんだけど。ケンちゃんこんなんできない？違う、ケンちゃんも食べないっつう。鼻に入った今。あ、来た。あれ一応鼻だったの？ついた。今の顔こんなの。あ、積み木。積み木はあなた。あなたでしょ。あなたよ。うわー、それかぶって学校行ったらどう？コート。あ、それいいね。あれじゃない？ウェディングのさ、チュルル俺どこにあんの涙？
出ない人なんだ。ならもしたことない。みんなの目の前で。なんで出ない？ないんだ。ないの？よし。明日。Chika Talk for today. Kim Chu panalo sa Seoul International Drama Awards 2024. Noong Hulyo 27, 2024, ipinahayag ni Kim Chu sa kanyang Instagram post ang kanyang pasasalamat matapos manalo bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards 2024. Ang actress ng ABS-CBN ay nagbahagi ng kanyang labis na tuwa at pasasalamat sa award committee. ABS-CBN at sa kanyang mga tapat na taga-suporta para sa kanilang walang sawang suporta at pagmamahal. Ibinahagi ni Kim ang balita kasama ng larawan ng konfirmasyon ng kanyang award at isang caption ng puno ng pasasalamat at kagalakan. Si Kim ay nagugi matapos makakuha ng pinakamaraming boto sa online poll sa pamamagitan ng Idol Jump Up at siya ang pinakabagong Pilipina nakatanggap ng pagkilala sa Seoul International Drama Award kung saan ang ibang mga nominado ay sina Paolo Abellino, Nadine Lustre, Bea Alonzo at marami pang iba. Ang seremonya ng Seoul International Drama Awards 2024 ay gaganapin sa September 25 sa KBS Hall, Seoul, South Korea. Kim, tinawag na Pokpok, Manila, Philippines, hindi man pinangangalangan ng obvious naman na si Kim Domingo ang pinagtutumpulan ng dating showbiz reporter-director na si Ronald Carballo bilang pumalit kay Ivana Alawi sa teleserye ng ABS-CBN. Sa isang episode ng BQ, ipinakilala na ang karakter ni Madonna played by Kim. Si Kim ay dating taga-GMA. Nagbahagi ng kanyang reaksyon si Carballo kaugnay ng partipasyon ni Kim. Nagpasok ang teleserye ng Pokpok na Ham Actress na isinuka ng GMA. Paglalarawan ni Carballo kay Kim. Sa pag-enda na actress ay hindi raw maliwasang ikumpara siya kay Ivana. Para kay Carballo, di hamak na mas maganda, mas sexy at mas mahusay umarte si Ivana kaysa kay Kim. Kung pipili rin lang daw ng teleserye na kapalit ni Ivana, sana'y kumuha ito na mas higit kaysa sa actress at hindi ang tipo ni Kim. Habang sinusulat ito, walang pangkirang reaksyon si Kim kung may legal ba siyang laban sa tinurang na Carballo. Nadine Samonte nagsalita na, napaiyak dahil sa naging karanasan sa GMA Gala 2024. Nagalit ang asawa. Sa eksklusibong panayam ni OG sa actress, nagpag-alaman na asang totoong kumalat na balita hinggil sa hindi magandang treatment na naranasan nito sa event. Ayon kay Nadine, invited siya sa naturang pagtitipon. Pinaghandaan niya umano ang nasabing event at pinaggastusan pero sa huli, hindi siya nabibigyan ng maayos at naupuan at table. Ito ay dahil wala umano siya sa guest list. Wala umanong naka-reserve na table para sa kanya, kaya naman napilitan siyang pumeso sa bandang hulihan na dinadaan-daanan lang ng mga bisita. Tila nagmukhang kawawa ang actress. Bunsod nito, siya ay umalis na lamang at hindi na tinapos pa ang programa. Samantala, sa hiwalay na panayam ng PEP, ipinahagi ni Nadine ang naging action ng kanyang asawa matapos maninig ang buong kwento. Pagbalik niya, umano sa hotel room, hindi na niya napigilan ng sarili at nagtungo sa banyo at doon umiyak. Narinig umano siya ng kanyang asawang si Richard Chua. Dito niya naikwento ang buong pangyayari at ito ay nagalit. Sinabi pa nito na pinayagan siyang pamalik sa pag-aartista hindi para itrato ng ganon. Sa sobrang galit umano ni Richard, ninais pa nitong bumaba sa venue para pinigilan ng actress. Proud sa Mr. Marian suportado si Dingdong sa politika. Dahil sa success ng Rewind movie nila ni Dingdong Dantes sa last year Metro Manila Film Festival, mas naging mabenta ang mag-asawa hindi lang sa paggawa ng pelikula, kundi maging sa product endorsement. Sunod-sunod nga ang pagdating ng mga endorsement ni Marian at Dingdong at sila na talaga ang maituturing na endorsement king and queen this year. Tinanong namin si Yan, nickname ng actress, kung bakit wala silang MMFF entry ni Dong this year at Anya, napag-usapan nila mas bigyan muna ng time ang kids dahil last year nawalan daw sila ng oras na mag-celebrate ng Christmas at New Year dahil sa promo ng Rewind. Sa bagay, busy din ngayon si Marian lalo't may bago siyang pelikula. Ang balota na magpapakita raw ng kakaibang side ni Marian bilang actress. Anya, time din nga ang paggawa niyan ng balota. Dahil marami matututunan ang mga viewers na may a-apply nila sa kanilang pagboto sa 2025 election. At dahil malapit na nga ang eleksyon, nahihingi na rin namin ang reaction ni Marian sa mga nagpupush naman kay Dingdong na tumakbo sa politika.
Proud naman daw si Marian sa mga nagpupush na tumakbong congressman or senator si Dingdong. But as of now, wala pa naman daw sinasabi sa kanya si Dingdong at hindi rin nila ito na pag-uusapan sa bahay. Paglipat ni Jenny Lynn sa ABS-CBN pinabulaanan, sa pamamagitan ng kanyang ex-account, pinabulaanan ni Jan Enriquez, General Manager ng Aguila Entertainment na pag-aari ng mga inang Becky at Katrina Aguila. Di siyang humahawak sa karir ni Jenny Lynn Mercado na walang katotohanan ang mga lumalabas na balita na iiwan na ang akpresang GMA7 na siya nagpasikat sa kanya. Napabat ang spekulasyon ito nang hindi nakasama si Jenny Lynn sa shoot para sa bagong GMA7 Station ID. Dito kasi ibinabate ng netizen kung konektado pang artista sa network. Inabot naman ng mahigit 1,000 views sa post na ito ni Jan sa ex-account niya at may 20 retweets. Samantala, may isang netizen din ang tanong kay Dennis Rilo na asawa ng Jenny Lynn na kung lipat na ito sa ABS-CBN dahil sa mga hindi nito pagkakasama sa station ID ng GMA7. Ang sagot naman ni Dennis ay may ABS pa ba? Marami nagulat sa sagot ng ito na actor dahil alam ng lahat na in-good terms si Dennis sa mga taga-kapamilya channel lalo't gumawa siya ng pelikula sa Star Cinema na ilang beses. Mabigyan din ng reaction dito si Jenny Lynn, sabi niya, "We are investigating the situation but do know na hindi po si Dennis yun. He is currently taping for kulang araw and have limited access to his phone, as per his PA. We advise the public not to jump into conclusion with regard to this incident." Anya pa. Priscilla, tinapos relasyon kay John. Mukhang tinuldukan na nga ng modelo ang international beauty queen na si Priscilla Morales ang kanilang relasyon ng asawang si John Estrada. At sinabi niyang, "Pabiro, matagal na ako nagtiis pero hindi ko na kinaya." Umalis na si Priscilla at umuwi na sa Brazil. Sabay sabing, nag-divorce na raw sila ni John at ang divorce ay nangyari sa Boracay. Wala namang divorce sa Pilipinas pero ang tinutukoy niya ay ang pagbabakasyon ni John sa Boracay na may kasamang ibang babae. Nakinilala pa niya kung sino. Isang nagngangalang Lilihan. Alam din naman siguro niya ang istorya ni John. Hindi ba siya ang pinakasamahan yung matapos ng hiwalayan si Janice de Belen kung kanino siya may ilang anak? E kung ganun ang simula ninyo, ano nga ba ang aasahan mo? The moral of the story is huwag pabigla-bigla sa pagkuha ng partner sa buhay. Pag-aralang mabuti yan para walang sisihan sa huli. Kylie, na showbiz ang bagong karelasyon. Kinangprima ni Kylie Padilla na take na siya. Ibig sabihin in a relationship. Na showbiz ang bagong relasyon ng anak ni Senator Robin Padilla, feeling niya nagkaroon ng bagong balance ang buhay niya pagdating sa love at career. Kung tama kami, nakasama na ni Kylie sa Japan ang boyfriend niyang ito. Samantala, papasok sa GMA series ang asawa ng asawa kong, ang actress. Andres Mulak, sinagot ng chika na nag-date sila ni Kaylin Alcantara noong bago pa dumating si Kobe Paras. Sinagot ni Andres Mulak ang chika na sila ay nag-date ni singer actress na si Kaylin Alcantara. Sa video na ibinagi ni Alan Jones sa kanyang YouTube channel, kuha sa Medicare ng sitcom ng The First Family, diretsang nidinaw ni Andres ang hingin sa issue. Ayon sa anak ni Ada, hindi totoo na nag-date sila ni Kaylin. Nagkakilala umano sila noon kasama si Atasha at dahil mayroon silang common friends. Maging si Atasha ay pinatunayan ito at sinabi hindi totoo ang kumakalat na rumor noong nag-date sila ni Andres at Kaylin. Ayon kay Andres, wala pa sa isip niya makipag-date dahil nais niyang bigyan oras ang trabaho. Aga Mulak, mag-react sa mitang naliling ang anak na si Atasha sa actor na si Daniel Padilla. Nag-react si Aga Mulak hindi sa pagkakalim ng anak na si Atasha sa actor na si Daniel Padilla. Nakausap ang veterano actor hinggil dito sa Medicon ng sitcom na The First Family na mapapanood nitong darating sa July 21 sa TV5. Ito ay pinagbibidahan ng buong pamilya ni Aga kasama ang anak ni Charlene na sina Andres at Atasha. Ayon kay Aga, hindi siya nangingian ng pagdating sa trabaho ng kanyang mga anak. Pinalaki umano nilang kambal ng independent. Giniit pa ni Aga na ipinaubayan na niya ang karera ng mga anak na si Viva Artist Agency. Samantala, sinagot din na after na hingin sa balitang itatamba si Atasha kay Daniel Padilla, ayon sa dating matinee idol, wala itong problema sa kanya. Wala umano siyang magagawa kung isa ito sa gagawing hakbang ng management na namamahala sa karera ng kanyang anak. Lahat man na ito ay para lang sa trabaho at walang personalan. Pauline Luna, nagpenga annulment of marriage kay Vic Soto. Pauline Luna, hindi nakapagpigil na mag-file ng annulment of marriage laban sa asawa na si Vic Soto. Hot topic ngayon sa buong social media
ang pagsasampa ng petition of marriage ng dating TV host na si Pauline Luna laban sa kanyang asawa na si Vic Soto. Ito nga daw ay ang madaling proseso upang mapabilis ang lahat ng mapawalang bisa ang basal na nila ni Vic Soto. Subalit pansin sa Instagram account ni Pauline Luna na inalis na nito ang last name niyang Soto. Unti-unti na rin niyang binura ang mga larawan na kasama niyang asawa. Ito ay nagsimula nang pumutok ang isyo ang haka-haka na totoong hiwalay na ang dalawa dahil nga din sa pagbasad ng columnist na si OG Diaz na di umano'y third party ang kinahatnan ng hiwalayang ito. Sa naging panayam ni OG Diaz na nagbigay na siya ng isang hint sa ilan kung saan yung tinukoy nito ang personalidad ng actress. At sinabi na may iba na daw kalubuyo ngayon ang TV host na si Vic Soto. At ito nga daw isa ding katrabaho at regular co-host sa Itbulaga na siya ay kakakasal lamang noong nakarang taon at tinuturing anak-anakan sa showbiz industry. Sa pagkakataong ito, marami namang netizen ang nakahula at nagme-mention na baka nga daw si Maine Mendoza ang tinutukoy ni OG Diaz dahil nga sa pagiging close ng mga ito sa isa't isa. Ay baka daw nalimutan na nila ang limitasyon at boundaries nito. Kaya't nauwi sa pagkakaibigan ayon sa source noong kabilang taon ay fresh newlywed ito kaya kay Arjo Altaide at di rin nagtagal ay naghiwalay din ng dalawa dahil din sa third party. Na may-ari din kinalaman ang TV host na ito samantala di rin napigilan nga ng mga netizen na i-mention si Pauline Luna kung ano raw ang reaksyon nito sa pagkakaroon ng relasyon nito ni si Vic Soto kay Maine Mendoza at pag nalaman nito ang buong katotohanan sa likod ng tinatagong lihim ng asawa. At mga masama pa rito ay nabuntisan nito ang actress ngunit di nagtagal at ito na nga kung saan sinuko na ni Pauline Luna ang pagiging legal wife kay Vic Soto, kaya nakatanggap na din ng formal letter si Vic Soto mula sa kanyang asawa kung saan inaprubahan ng korte ang sinampang kaso ni Pauline na annulment of marriage at adultery sa asawa. At pagkasundo ang hatian ng kagamitan at ibenta na din ang properties na kanilang naipundar noong bilang mag-asawa. At yan ang ating Chika Talk for today. Yan po ang ating mga habang chismis. Lumabas muna ang ating Little Princess. Mamaya babalik yon. Yan po ang ating mga chika-chika tungkol sa showbiz. Ayan na, narinig ko na yung boses. Ayan, tumatakbo na. Tumatakbo, ang bilis. Ayan na, humabol pa rin. Ayan na, ayan na. Ito na po ang ating Little Princess. Nagtatatakbo, nagusot na buhok. Ayan na, daijoubu desu ka? Oh. Arigatou gozaimasu. Ayan, so, hi Miss Hussein. Hi Miss Vicky, good afternoon po. Good afternoon sa lahat ng ating mga followers. Kamusta po kayo lahat? Thank you. Okay naman kami dito. At alam ko sa Pilipinas, gumiginaw na. Ay, umiinit. Yes, medyo umiinit na naman po ulit. Pagkatapos ng bagyong Karina, ito medyo umiinit-init naman po. Oo. Nakakatuwa, hindi ba ang mga Pilipino na maski bumabagyo daw ay laging nakatawa. At ipinakita pa rin sa Japan yung mga nagiinuman maski bahang-bahana, tumatalon sa baha, naliligo sa baha. Ano ba? Yes, naman po, kaysa po ba ma-stress tayo sa baha, wala na tayong magawa, enjoy na lang nila. Tama nga naman. Anyway, napanood mo ba kasama natin ang Little Princess natin? Baka gusto mo siyang kausapin. Yes, nakita ko si Little Princess. Hi, Miss EJ. Congratulations. Ang galing-galing mo. Diba? Walang script yun. Siya lang lahat gumawa nun. Anyway, Miss Hussein, pasok na tayo sa mga bali-balita. Anong mga bali-balita? Mga question. Sorry. Anong unang question natin ngayon? Yes, para po sa ating unang katanungan, ma'am, nag-a-assist po ba kayo kung paano po mag-change ng status from spouse po ng Japanese visa? Kasi po, nag-pass away na po yung asawang Japanese ng mother ko. 20 years po silang kasal at nanirahan sa Japan.
pero wala po silang anak. Kaya po gusto naming malaman kung pwede pong i-change yung status niya. Ngayong namatay na po ang father ko. Ang stepfather ko po. Okay. Ang tanong doon, ang nanay niya, ang nasa Japan, siya ay nasa Japan din ba? Bilang anak? Bilang anak, wala po siyang nabanggit. Ito pong tanong niya ay para sa mother niya. Okay. Kung pwede sana makausap natin yung mother niya para malaman natin yung status. Kasi for 20 years, ang sa aking question naman is bakit hindi siya na permanent 20 years na rito? Kasi minsan, halimbawa, maski naka 30 years na, may alam ako 30 years na hindi pa rin na permanent. Alam nyo, from the nung sinagot ko siya, ang ginawa ko, tinawagan ko Miss Hussein, yung tao, yung pala, sa Katsuhogo. Kasi once na sa Katsuhogo ka rito, sa government welfare ka, hindi talaga na permanent. Although, ang inaalala niya ngayon, dahil wala na yung husband niya, yung stepfather niya, ang kinaano nila, baka mawala ng visa. Depende po yan sa kaso. Pero for 20 years naman, siguro hindi naman. Pero still, kung okay lang, Miss Hussein, kunin mo yung telephone number ng mother niya para makausap natin at malaman natin ang talagang istorya ng life niya dito, kung bakit for 20 years hindi siya nabigyan ng permanent. From there natin masasagot yan kung paano magandang gawin. Yes. 5 years po ang nabibigay na visa. May 5 years na siya, meaning to say, kasi 20 years na siya. Ay, you wanna ask something? No? After this, we're done. Tatapos na tayo. Bye-bye. Babay ka na? Magbababay na raw siya sa inyong lahat. Say bye to everyone before you go. Bye! Bye! And then? Bye-bye. So, Miss Prince EJ, thank you. On Monday, you'll be here? Nope. Narinig? Nope? Why? Why? 休憩の日。 Ha? 休憩。 QK no? Okay. Meron kang English eh. What English, you can speak English, right? Say something in English. May tawag ka yung hey, ano ba yan? May sinasabi ka kanina sa akin, hey, ganon. 大丈夫です。それはもう終わったんで。 Oh. Diyan wala ka ng English? Any English that gusto mong sabihin? Next time, pwede yan, Miss EJ, Princess EJ. Magturo ka ng English din sa kahit pansit. わかったわかった。じゃあ、いいじゃね。アテスーさんに言いたいことあるから。あ、じゃあ、言って。はい。アテスーさんさ、日本来るんでしょ Yes? 日本来るんでしょ Yes? その時に、お土産で、パンシッカントと、でかい袋2個。 Bay. パンシッカントを、 Pagkain pala ang hindi. パンシッカントを、 In-announce pa. いっぱい入ってるやつ。 Can you say it in English? それを2個と、あと、 Hindi maintindihan ni At Susan, magtagalog ka o English. English? Can you say it in English? English. Study English. Taglis. Tagalog tsaka English. Anyways, okay, I understand. Okay, pansit canton, ha? パンシッカントン2個ね、でかいの。いっぱい入ってるやつ2個と、あとピーナッツみたいな、なんかこういうちっちゃいなんかやつ。ナッツピー。 Okay, later. PM mo sa Later na akin. lang, ha? Bye-bye! Everyone, minasan niyo. Arigato to you. みんな、見てくれてありがとね。 Arigato. 来週も見てね。 Matay Yes. いない。 Lai si Irene. Inay. Tignan mo, nag-camera pa rin. Anyway, Mrs. Hussein, sorry. Pasensya na po kayo. Pag bata talaga, ang ginagawa ko kasi, hindi ko siya binibigyan ng script dahil siya yung klase ng bata talagang marunong gumawa. Kaya medyo, yung alam niya sa yung pasok niya, yung private, nakala ko anong sasabihin sa Mrs. Hussein, yung pala pagkain niya lang na gusto. Anyway, anong pangalawang question natin, Mrs. Hussein? Sorry. Yes po. Para sa ating ikalawang katanungan, yes. Ma'am, invite po ako ng pamangkin as visiting relatives.
po namin, pwede siyang pumasok. Sa madaling salita, may employer na po. Pwede ko pa siyang pa-help ng status as working visa? Ganito yan. Ang pinakamaganda dyan, depende kasi dun sa kukuha sa kanyang sponsor. Ano ba yan? When you say working visa, meaning to say 4 years graduate siya. I mean to say, university graduate siya ng 4 years. Yun ba yun? Kasi karamihan sa working visa, ganun ang kakailanganin isang isang kailangan na i-apply. Pag working visa, iba kasi ang working visa sa mga training visa at saka sa SSW, iba yon. Tsaka humanities visa. Maraming klaseng visa. Ang pinakamaganda niyan is pwede naman siya kamong magdirekta mismo sa immigration, dalin ang tokibotohong ng kanyang sponsor. And then itanong sa City Hall, sa immigration mismo kung pwedeng maging siya ang sponsor nito as a tourist, anong dapat gawin. Yun ang alam natin. Ngayon, meron din tayong sinesearch ngayon so far, yung researcher visa, na it's something like mag-aaral ka ng Nihongo ata yun. Pero more on, mag-aaral niyan para magkaroon ka ng another visa, which is researcher visa nga ang tawag doon. Pero sa mga talagang graduated lang sa Pilipinas ng university, naka 4 years course. Yun ang isang visa na alam natin na pwedeng magtrabaho ng 28 hours a week. And then from there, pag nanihongo na siya, baka yun pwedeng makuha ng sponsor. Pero pinakamaganda, ulitin ko, magpunta, dalhin yung tokibotong sa immigration at ipakita kung anong status ang pamangkin niya, no? Pamangkin niya? Oo. Tapos kung nakagraduate, whatever, immigration na lang po itanong kung anong magandang visa na pwede sa kanya para ma-change ng status. Yes, Ms. Susen, anong pangatlo? Yes, para sa pangatlong katanungan, ma'am, tanong ko lang po, nagpasa po kasi ako ng spouse visa with COE sa accredited agency last July 10. Hanggang ngayon daw po is processing pa rin sa Japan Embassy dito sa Pinas. Mahigit na po kasi. May problema po kaya doon? Kasi po hanggang ngayon, wala pa rin pong result. Matagal po ba talaga silang mag-process? Ilang buwan na ang COE niya sa Japan Embassy Philippines? July 10 daw po ipinasok ng agency. July 10. August pa lang naman ngayon. Pero usually kung merong check yan, Minsan, pag umabot ka na ng 1 month, kung hindi ako nagkakamali, hindi ako taga Japan Embassy, there's something na kailangan i-double check nilang mabuti. Ang importante dyan, be honest to goodness kung wala kang mga double documents. Pag may double documents ka, matik yung COE mo will be cancel. You remember yung isang pamilya natin, Miss Susen, hindi ko bagitin ang pangalan? Yes po. Nagka-COE, di ba? Yes po. Nakitaan na may dalawang birth certificate, di ba? Yes po. Cancel ang COE. Naalala mo yon? Although hindi natin alam yung case niya, no? Pero isa po yun sa mga na-experience namin on our own, maski po sa ilang mga kababayan natin, na-experience nila yan. Even though may proper visa kayo with COE, when you apply to Japan Embassy and without knowing, kala mo ng embassy na meron kang double birth certificate, pag nakita nila yan, you might be cancelled. The COE will be cancelled. And yun lang, kailangan iklaro mo muna yung pangalan. Like what we did, di ba? Hindi siya kakaumit pa po ng mga follow-up document. Yeah. Oo. Ang gagawin niya, ika-cancel niya yung unang birth certificate. Dapat nakaano talaga na hindi yun, di ba? Like what happened to him, di ba? Ganun nangyari. Everything should be canceled first and should add more documents, and then from there, it takes a year bago siya nakabalik ng Japan. That happened. So anyway, hindi po namin alam yung case nyo. Sinishare lang po namin yung case na na-handle namin. Hindi po kami Japan Embassy, hindi po kami immigration, hindi kami lawyer to say, ganito talaga yan. No, we're not. Basta yun po ang sinishare namin, gusto lang namin makatulong. Sinishare po namin ang aming na-experience na kaalaman. Yan po. Yes, Ms. Susen, anong pang-apat? Yes, para po sa pang-apat,
Ma'am, first time po ako magpa-apply papuntang Japan. Meron po akong Japanese passport at recognition as Filipino citizen certificate. As kung ito lang po ba ang documents na need kong dalhin at ipakita sa Philippine Immigration Airport papuntang Japan? Okay. At ba po ng Pilipinas? So, oo. Ako sa Japan Airlines kung makita ko ang document ko na recognition on my luggage. Madumi. Pauwi siya ng... pabalik siya ng Japan? Papunta ka lang daw po. First time? Po. With Japanese passport? Sabi po niya, with Japanese passport at recognition as Filipino citizen. So when you were in the Philippines, anong passport ang hawak niya? Anong ano niya? Kasi, ma'am, ganito yan. Ang pinakamaganda niyan, alam mo, hindi ko kasi alam kung halimbawang kabibigay lang sa'yo ng citizenship dahil may dugo kang Hapon, or father mo Japanese, half ka, yung ba yun? Kasi yun ang dapat nating malaman. Kung talagang kabibigay lang sa kanya ng citizenship, nahulog, ano ka, BR? Kung kabibigay lang sa kanya ng citizenship dahil napalitan na ang passport niya, naging Japanese, it's another case. Okay lang yun. Pero kung from the start, nung maliit siya, like, na Japanese siya, and then, ang recognition niya naman from the start din ng maliit, I don't think there will be a problem. Kung na-recognize naman siya nung maliit pa rin, maliit pa lang, maski dumating siya ng under the Japanese passport, I think it's okay. Pero ang tanong doon, nag-report ba siya sa immigration nung dumating siya? Diba? Pina-recognize ba yun? Kaya ang pinakamaganda dyan, alam mo, Mrs. Chen, sabi mo, pumunta siya ng immigration bago siya mag-flight. Go to the immigration, check your status. From there, malalaman mo. If it's a new passport, I don't think there will be a problem. If it's an old passport that you've been there for a long time since you were bata, I think ang hanapin mo is yung yung recognition mo na i-apply yun para hindi ka na magbayad ng visa. Yes. Di ba? Dahil kung hindi siya na-recognize mula ng maliit, nung maliit at pumasok lang siya bilang Japanese passport, pwede siyang singilin ng ng visa niya. Di ba? Yun. Tsaka yung recognition letter niya, kailan pa ba yun? Isa pa rin yan. Punta po kayo sa ma'am, saan ba yung main office ng immigration natin? Sa may Manila po, sa Loton. Sa may yun, di ba? Sa may Loton ba yun? Yes po, doon po. Malapit doon. Oo, sa immigration, sa main office po, punta kayo doon. Dalhin niyo yan. Hindi na kailangan ba appointment nga ng immigration? Hindi na, no? Meron pong walk-in din. And then, naman pong magpa-online appointment. Yun naman pala. I-double check nyo po bago kayo bumili ng ticket. Baka mamaya pagdating nyo sa immigration, meron pala kayong doon na babayarang mga fee. Yan ang mahirap. Pagdating doon, hindi mo mabayaran, hindi ka makakalipad niyan. Diba? Paki-double check nyo na lang po, pinakamaganda. Yes, Mrs. Say, meron pa tayong question. Meron po tayong huling katanungan. Ito po. Ma'am, dapat po ba mas marami po ba ang laman ng bank account para po makapag-tourist ng walang sponsor? Oo naman, syempre. The bigger, the better. Mas malaki, mas maganda. Pero ang tanong doon, yung working certificate mo ba, anong nakalagay sa working certificate mo? Anong trabaho mo? Ganun. Kasi may nagsasabi, 150,000, okay na. Pero the bigger, the better. At saka yun nga, mas maganda may mga ipakita kang mga bagay-bagay. Siyempre, ang nila dyan, kung halimbawa konti lang yan, o kaya, alam mo naman nga, maraming mga chika-chika talagang chine-check nila. Ang alam ko ngayon, kung di ako nagkakamali, ang bagong style nila, di ba, statement for 3 months? Hindi lang basta kung mag-certificate. Yung cash flow mo po, yung in and out. Yes, yung statement ng 3 months, di ba ang kailangan? Yes po. Oo. Hindi ka pares nun, ma'am. Alam ko, certificate lang. Pero nowadays, kung di ako nagkakamali sa nabasa ko, humingi na sila ngayon ng cash flow mo for 3 months. Pero double check na rin sa agency. Pinakamaganda. Now, Mrs. Singh. Yes, Miss Vicky. Okay, Mrs. Singh, yan lang katanungan natin for today. Yes po. Yan po ang ating mga katanungan. Yan. Thank you very much. I'll see you soon.
Hintayin natin murang ticket. Yes po. Okay, yan po si Miss Hussein. Maraming salamat sa iyo and have a nice afternoon. Yes, thank you. Thank you, regards to all. Thanks. Yan po ang ating mga katanungan. At kung meron pa po kayong mga katanungan, pumasok lang kayo sa FB page. Mag-usap tayo by Vicky Osawa. And don't forget to watch our Quotes of the Day, quotes ng 1,000 Quotes, Pinoy Diary sa Spotify at saka sa Apple Podcast. And also, nasa YouTube din po kami. Please like and share our new YouTube channel that someday we might not be here for a while in FB page. We might be going straight na lang po ako sa YouTube on live. No, so pakilang po, subscribe to YouTube para po every time na magla-live ako sa YouTube, maririnig niyo po kung ano mga latest na nangyayari at mga bali-balita at magagandang buhay para sa atin pang araw-araw. Okay po, yan ang ating masabi at pasok na tayo sa ating quotes of the day. Medyo mahaba po ang quotes of the day natin ngayon dahil ito po ay gusto kong basahin. Gusto ko siyang basahin in a way na talagang nakaka-touch kasi siya. Ito po. Ayan, nasa na siya? Ito po. Medyo mahaba po siya. Ito po ay para sa mga anak, galing sa magulang. Ito. Dear child, life is full of challenges, including dealing with people, relationship, finances, gastos, and careers. It's important to never give up. Always do your best and keep your faith. Instead of waiting for the storm to pass, learn to dance in the rain. Even tough days, try to find something good in everything around you and live your life to the fullest. Remember that during your lowest moment, I'm here to lift you up. When you feel alone and don't have anyone to turn to, know that I will come to comfort you and listen, no matter how many times you fall. Remember that I'm always here to catch you, even when the time comes that I can no longer be there for you. Know that I will find ways to send my love and prayers to protect you. No time or distance will erase my love for you. Wherever I am, I'm always your mother. Thank you. Ito po ay nabasa natin at talagang, alam niyo pa, pagmahal natin talaga kasi yung mga anak natin, di ba? There's always been ups and downs in everything that they do. And we must not never give up. But always make sure that our child is doing better. And if they're not doing better, we have to make something to talk to them for a better. We cannot just say yes every now and then to our child, especially if they're not doing good. Diba? Because the more we get closer to them, the more it's better. But the more you get very sweet and try to understand every now and then, which is not understandable, we must not do that. If it's not nice, we have to stop it. But we have to put the love whenever we say something to our child, no matter what. Okay po, yan ang ating masasabi for today sa ating Quotes of the Day. At para sa inyo po for this week, abangan nyo pa rin po ang aming mga counting live na nalalaman at binibigay ng Panginoon sa atin at ng ating mga kababayan na nagpo-post din, nagsasalita sa mga SNS na inire-recall po natin para sa kanila. Okay po, ito po si Vicky Osawa. Nagpapasalamat sa lahat ng mga followers, sa ating manager, sa mga team Mag-usap Tayo. Please don't forget our services. Andyan lang po kami. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimasu. Thank you po. Bye. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo.
For the hair, after you take a shower, after you take shower, it's a oil, it's a kind of oil. Yeah. As soon as I replace that show, man,